Sa FAMAS Awards pa rin po ito, isang linggong pag-ibig na rin ang issue sa kanila. Ang sigaw ng ating mga kababayan, ng mga netizens, lalo na ng mga bashers. Ito'y patungkol sa direktor ng FAMAS, syempre pa, sino nga ba si Direk Vince Tañada? Huwag kang turo ng turo, huwag kang nagtuturo at bigla kang manuno, di ba? Wala pong umaangkin ng pagkakamali hanggang ngayon. Nagtuturo-turuan sila. Ang totoo nito, Romel, walang kinalaman ang pamunuan at mga miyembro ng FAMAS Awards sa naganap na hindi pagpapahalaga kay Miss Eva Darren. Yun ang dahilan kung bakit ang isang nagbibigay ng parangal ay kumukuha ng produksyon na magpapatakbo ng kanilang programa sa gabing yon. Wala silang alam dyan. Ang dapat talaga na managot dito, yung produksyon na nagpatakbo ng FAMAS Awards, di ba? Correct. Kaya lang na paano sila? Ayaw pa nilang dumiretso kung sino-sino nang hihingi ng paumanin na mali-mali naman ang mga excuses na ginagamit nila. Hindi Na tanggap. hindi nakita. Oo, hindi mahanap. At eto sinabi nila hindi raw nakita. Nasa harapan lang. Biglang nagsalita yung ipinalit. Pagkatapos pala ng kanyang performance, pinapapwesto na siya doon sa backstage dahil siya pala ang makakasama ni Tirso Cruz III sa pagbibigay ng parangal. Sino ngayon na nagsisinungaling? Yung produksyon o yung nagsabi doon sa pumalit? Di ba? Sinabihan na pala siya. Di ba? Oo. At saka eto, nakakaloka, no? Yung PR ngayon, pinagbibintangan din. Dahil hindi na raw nakipag-communicate sa production kung sino-sino ang mga artista na pupunta sa gabi ng parangal. Wala na pong nagkamali ngayon. Lahat po sila malilinis ang kanila mga kamay. Walang may gustong umamin, kaya nagtuturo-turuan. Kaya ang sabi para kay Direk Vince Tañada, huwag kang turo ng turo, baka ka manuno. Kasi alam mo, itong si Direk Vince, okay na sana di ba? Kung maganda lang ang mga salita na ginamit niya sa pagpapahayag, maging yung isa pa niyang kasama. Hindi para bang humingi kayo ng sorry, sa itaas kayo ng table, kayo tinitingala na ganon. Dapat mapagkumbaba, di ba? Aminin ang mga pagkakamali. Wala naman pong perpekto sa mundong ito. Di ba? Correct. Ito ang PAMAS nga na dapat nga. Biriin mo yung PAMAS mismo na nag-sorry agad-agad na, no? Hindi na inantay ang production na mag-sorry. Dapat yung production na mag-sorry. Pero yung Sila PAMAS, dapat. pamunuan na mismo. May production po na pinahahawak para po magpatakbo ng programa sa gabing yon. Hindi po ang mga taga-FAMAS talaga ang dapat managot dito, kundi yung kinuha nilang produksyon na pinamumunuan nga ng direktor na si Vince Tañada. Kaso ang dating nga ni Vince kasi sa publiko, parang nagyayabang pa. Di ba? Parang ganon. Eto, sabi ni Ching Bautista Silverio, na there's a lot of finger pointing sa FAMAS. Dapat silang mag-resign and start with a new slate para bumalik ang tiwala ng publiko at ng mga artista. Yan, ako, matindi yan. At sabi naman ni Boy si Karagay, at saka sabi rin po ng ibang comments about sa FAMAS Bruhaha, bakit daw hindi sila nag-paging Miss Eva Darren kung hindi nila mahanap o makita kung talagang gusto nilang mag-present si Miss Eva. Kung gusto, may paraan. At kung ayaw, may dahilan. Yan, Boy si Karagay, salamat. Eto, kapapasok lang nito si Wating Wating. Defense mechanism nila yan, but deep inside they know they're guilty. Ayan, wating-wating, mainit talaga ulo, Biyernes ngayon. At sabi naman, ang isa pang mainit din na ulo dahil Biyernes. Si Juris Doctor Channel. Naku, tigilan nyo na nga ang laglagan, turuan at paghuhugas kamay. Dahil the more you try to defend yourself, the deeper the grave you're digging. Totoo yan. Lalo kayo naghuhukay ng malalim na libingan sa ginagawa nyo. Anyway, may popcorn akong nakahanda para sa susunod na kabanata. Totoo po yan. The more na naghuhugas kamay sila, the more na nagtuturuan, the more na palalim ng palalim ang issue dahil walang may gustong umamin. Yun lang yun. Lumalabas po na yung singer na Mariang Palad ang apelido. Hoy, Philip Villanueva. Alaga pala or talent ng director na si Vince Tañada. Ayan na, naglalabasan na. Ito yung hipag ito ni Donita Rose.
kapatid ng kanyang husband. Ayan na. Ayan, alaga raw pala ito at talent ni Direk Vince Tañada. So, itong si Miss Palad pala na ipinalit kay Miss Eva Darren, ayan na, maghuhukay kayo na maghuhukay. Ayan, lumalalim na. Oh, kitang-kita na ngayon. Hay nako, buong production ang nagkulang. Kulang sila sa coordination. Tama ka dyan, Tita Julie Paras, na aliw kay Chris Ulo habang naghihintay sa atin. Oh, di ba? Aha, nako, puro kayo. Eto ang sabi ni John, tama na ang paglalaglagan, tama na ang finger pointing. Walang dapat managot dito kung di ang tumanggap ng responsibilidad to run the program that night. Anong alam ng mga taga-FAMAS dyan? Ang alam lang nila ay ang bumoto at pumili kung sino ang kanilang pananalunin. Hindi yung pagpapatakbo ng programa. Umami na ang may sala. Napapaligiran na namin kayo. Sabi niya, Sumuko ka na. umami na ang may problema at kasalanan. Napapaligiran na namin kayo. Ang malinaw, itong kay Joey Francisco mula sa Bulwagang Pambalitaan ng TV5 at 1PH. Hinihintay na niya kung sino ang ating iiwanan. Yun. Paikot-ikot, ang pamunuan ng PAMAS, aminin na lang sana na nagkamali talaga sila. Pinahahaba pang issue. Tita Nene, uulitin po namin, wala pong kinalaman ang pamunuan ng FAMAS tungkol dito. Yung production po na nagpatakbo ng programa ang dapat magpaliwanag. Sila po ang nagkulang dito. Aminin na lang kasi, sabi ni Eddie Letada, ang kanilang kasalanan nang lumuwag naman ang pakiramdam ng mga kababayan nating nagpupuyos sa inis sa ginawa nilang pambabastos si isang Miss Eva Darren. Ayan. At tapos eto pa, sisihan ang sisihan, tuturuan at turuan. Kaya nasa huli talaga ang pagsisisi. May nagsabi patuloy ngayon, dapat daw i-refund nila ang nagastos ni Miss Eva. 20K dinner nilang 4. Tapos meron pang gown. Di ba may pagpapa-makeup pa. Oo, dapat. Ayan, nako. Wala na, palalim na ng palalim to. Nako, sabi naman na Iram Lia, just accept na may mali. Ganyan talaga. Nobody's perfect. So next year, FAMAS Awards Night, maiiwasan na ang pagkakamali. Ay, nako. Sabi ni Iram, taon-taon ang FAMAS nag-iiwan ng markang ka-questionable talaga. Taon-taon yan. Akala ko nga ito ang pinakamakinis na awards night ng FAMAS eh. May humabol pa. Di ba? At mas matindi. Ano pa? Ano, Romel? Tapos, ang pangit pa, nanay, di ba alam naman natin si Direk Vince, ang daming may kontra sa kanya. Kaya ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon. Ito na. Chance na namin ito. Marami siyang hindi ka Sundo. At saka yung nung nag-guest sa atin, maganda naman siya magsalita eh. Opo, di ba? May kinapro pa nga natin. Sabi ko pa nga, ewan ko kung bakit nitong mga huling panahon ang dami-daming pinapanganak na pagkontra sa kanya. Talaga nayayabangan sa kanya, ang mga reporters, ang mga netizens, ganon. At saka nagpapasa-pasa, hindi tama yon, di ba? Pasa-pasa kayo ng pasa-pasa, ano ba? Events company na humawak ng event na yan, yun na. Tama, Mel Feliciano, kung sino yung produksyon, di ba? Kung sino yung tumanggap ng responsibilidad, siya ang dapat managot. Ay, nako. Hindi nyo mapanagutan tinanggap-tanggap nyo. Hindi pala naman nyo kayang mag-run ng isang programa. Di ba? Natalbugan silang lahat ni Miss Eva Darren, kaya maski hindi siya nakapag-present, naging talk of the town naman siya. Di ba, Miss Eva? Sabi ni Boycie. At sabi ni, si Idol Lord de Vera, nakatutok. Nay, makikisaw-saw ako. Outside the production staff, sa lahat ng mga artistang umakyat sa stage, wala man lang kayang nakaisip na kahit paano ay i-acknowledge ang presence ni Miss Eva Darren, na I'm sure nakatrabaho din naman nila dati. Tama, maraming pagkukulang nung gabi na yon. Sa totoo lang, napakarami talagang mapapansin. Wala man lang bang nagbigay pugay, nag-acknowledge sa presence naman, sa presensya ni Tita Eva? Di ba naman, wag,
Naku, maling-mali yang mga turuan-turuan na yan. Ay, huwag kayo nagtuturo-turuan, manununo kayo, sabi ni Joe Florendo. Oh, di ba? Mhm. Naku, ang dami-dami talaga nakikisawsaw dito sa isyung ito. Okey lang po, masarap ang patis na ito pakisawsawan ngayon dahil makabuluhan, dapat lang, 'yan. At eto pa po, wala na po pala talaga ang name ni Miss Eva na magpe-present sa umpisa pa lang ng program. Yun nga yun, Philip Villanueva, nagtapat yung ipinalit na si Miss Palad, 'di ba? Na sinabihan na pala siya agad na pumunta sa backstage dahil siya ang makakasama ni Tercio Cruz III. So wala sa plano si Tita Eva talaga. Pinapunta Oo. nila yung tao para lamang hindi pahalagahan. Yun lang yun. At saka sana Mm. man lang 'di ba nanay, maiiwasan pa sana yun kung hindi na talaga nila mapasama si Miss Eva Darren, sinabihan sila mismo, may lumapit nang humingi na kaagad na bago maganap, bago magkaroon ng program, "Naku, pasensya na po, nagkaroon po ng pagbabago." At least hindi masyadong ano, yung Kaya nga nakakahiya. ang sabi nila, stick to the script. Yun naman talaga eh, Mm. dapat kung ano yung ginawa ninyong script at kung papaano pagkakasunod-sunod, dapat yun talaga ang dapat natutupad diyan. It doesn't make you less if you say sorry, 'di ba Mr. Vince Tañada? Tama, wating-wating. Hindi tayo ano, hindi tayo makukulangan ng anuman kapag marunong tayong humingi ng paumanhin sa ating pagkakamaling nagawa, 'di ba? At saka 'pag ganito, ano mangyayari? Magtuturuan kayo, matatapos ang issue na walang may kasalanan, lahat kayo purong-puro, 'di ba? Yes. Nakakaloka. Ang kailangan na naman dito merong tumayo na umamin na may mali, na may Mm, kasalanan. Yun lang naman ito totoo. para matapos ang issue. At sabi pa ni Boycie, hindi lang si Miss Eva, dapat kahit ang ibang senior artists na present that night sa Fama, sana man lang in-acknowledge nila. Tama, totoo yan. Magbigay-pugay po tayo sa mga mas nauna. At ang Mm. respeto dapat ibigay natin sa mga pinanday na ng panahon ang talento at presensya sa Totoo. lokal na aliwan. Di ba naman?